Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 5 at 6 na kabanata. Pangalagaan ang inyong kalayaan. Kalayaan ang mayroon tayo, pinalaya tayo ni Kristo. Manindigan kung gayon bilang mga taong malaya, at huwag hayaan na muling maging alipin. Makinig, ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung papayag kayo na magpatuli, nangangahulugan ito na si Kristo ay walang silbi sa inyo. Muli kong binabalaan ang sinumang tao na nagpahintulot sa kanyang sarili na magpatuli. Kapag nagkagayon, siya ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Iyong mga nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ay humiwalay na kay Kristo. Kayo ay nasa labas ng biyaya ng Diyos. Sa atin naman, ang ating pag-asa ay ilalagay tayo ng Diyos na matuwid sa Kanya, at ito ang hinihintay natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sapagkat kapag tayo ay kaisa ni Kristo Jesus, ni ang pagtutuli o ang sintas nito ay walang magagawang anumang pagkakaiba. Ang mahalaga ay ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Napakahusay na ang inyong ginawa. Sino ang nagpatigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Paano niya kayo nakumbinsi? Ito ay hindi ginawa ng Diyos na tumawag sa inyo. Kaunting lebadura lang ang kailangan para umalsa ang buong talaksan ng masa, gaya ng sinabi noon. Pero may tiwala pa rin ako sa inyo. Ang ating buhay na kaisa ng Panginoon ang nagbibigay sa akin ng pagtitiwala na hindi kayo mag-iiba ng pananaw, at na ang taong gumugulo sa inyo, kung sino man siya, ay parurusahan ng Diyos. Ngunit para sa akin, mga kapatid ko, kung patuloy kong ipangaral na ang pagtutuli ay kailangan, bakit inuusig pa ako? Kung iyon ay totoo, sa makatwid, ang aking pangangaral tungkol sa krus ni Kristo ay hindi nagdudulot ng kaguluhan. Nais ko na ang mga taong nanggugulo sa inyo ay tumuloy ng lubos. Hayaan ninyo silang magpatuloy at kapunin ang kanilang mga sarili. Para sa inyo, mga kapatid ko, tinawag kayo para makalaya. Ngunit huwag hayaang maging dahilan ang kalayaang ito para hayaan ang inyong pisikal na pagnanasa na kontrolin kayo. Sa halip, hayaan ang pag-ibig na maglingkod sa isa't isa. Sapagkat ang buong kautusan ay buod sa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngunit kung kumilos kayo tulad ng mabangis na hayop, sinasaktan at pinipinsala ang isa't isa, kung gayon ay mag-ingat, pagkat lubos ninyong sisirain ang isa't isa. Ang espiritu at kalikasan ng tao.
Ang sinasabi ko ay ito, hayaang patnubayan ng Espiritu ang inyong buhay, at ang inyong mga hangarin ng kalikasang pantao ay hindi mabibigyang kasiyahan. Sapagkat kung ano ang nais ng ating kalikasang pantao ay salungat sa kung ano ang nais ng Espiritu, at kung ano ang nais ng Espiritu ay salungat sa kung ano ang nais ng ating kalikasang pantao. Magkaaway ang dalawang ito at nangangahulugan ito na hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu sa makatwid, hindi kayo napapailalim sa kautusan. Ang ginagawa ng kalikasang pantao ay medyo malinaw. Ipinapakita nito ang kanyang sarili sa immoral, marumi at malaswang mga aksyon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at pangkukulang. Nagiging magkakaaway ang mga tao at naglalaban sila. Sila ay naging siloso, galit at ambisyoso. Naghiwalay sila sa mga partido at mga grupo. Mainggitin sila, naglalasing, naglalabi sa pagtatalik at gumagawa ng iba pang mga bagay na tulad nito. Binabalaan ko kayo ngayon gaya ng ginawa ko noon. Ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makakamit ang kaharian ng Diyos. Ngunit ang Espiritu ay nagbubunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganitong bagay. At yaong mga kay Kristo Jesus ay pinatay ang kanilang kalikasang pantao, kasama ang lahat ng hilig at pagnanasa nito. Ang Espiritu ay nagbigay sa atin ng buhay. Dapat din niyang kontrolin ang buhay natin. Hindi tayo dapat maging mapagmataas o magalit sa isa't isa o mainggit sa isa't isa. Magtulungang pasanin ang pasanin ng isa't isa. Mga kapatid ko, kung ang isang tao ay matukso sa anumang uri ng maling gawain, kayong mga espiritual ang dapat na magtuwid sa kanya. Ngunit, dapat ninyong gawin ito sa banayad na paraan at bantayan ninyo ang inyong mga sarili upang hindi rin kayo matukso. Magtulungan kayong dalhin ang mga pasanin ng bawat isa at sa ganitong paraan ay susundin ninyo ang batas ni Kristo. Kung ang isang tao ay nag-iisip na siya ay mayroon kahit na sa katunayan ay talagang wala siya, niloloko lamang niya ang kanyang sarili. Dapat hatulan ng bawat isa ang kanyang sariling pag-aasal. Kung ito ay mabuti, kung gayon, maaari niyang ipagmalaki ang kanyang sariling nagawa nang hindi kinakailangang ikumpara ito sa nagawa ng iba. Sapagkat ang bawat isa ay kailangang dalhin ang kanyang sariling pasanin. Ang taong tinuturuan ng mensaheng Kristiyano ay dapat ibahagi ang lahat ng mabubuting bagay na mayroon siya sa kanyang guro. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, walang makapanliling lang sa Diyos. Ang isang tao ay aani ng eksakto kung ano ang kanyang itinanim. Kung siya ay magtanim sa bukid ng kanyang likas na pagnanasa, mula rito ay titipunin niya ang ani ng kamatayan. Kung siya ay magtatanim sa bukid ng Espiritu, mula sa Espiritu ay titipunin niya ang ani na buhay na walang hanggan.
Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kung hindi tayo susuko, darating ang panahon na aanihin natin ang ani. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon tayo, dapat tayong gumawa ng mabuti sa lahat, at lalo na sa mga kapamilya natin sa pananampalataya. Pangwakas na paalala at pagbati. Tingnan, anong lalaking titik ang ginawa ko habang sumusulat ako sa inyo ngayon gamit ang sarili kong kamay. Ang mga taong nagpupumilit sa inyo na magpatuli ay ang mga taong gustong magpakitang gilas at magyabang sa panlabas na mga bagay. Ginagawa nila ito gayunpaman para lamang hindi sila usigit para sa krus ni Kristo. Kahit na ang mga nagsasagawa ng pagtutuli ay hindi sumusunod sa kautusan. Gusto nilang magpatuli kayo para may pagmalaki nila na kayo ay nagpasako sa pisikal na seremonyang ito. Sa ganang akin, gayunpaman, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang aking ipagmamalaki, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang mundo ay patay na sa akin, at ako ay patay na para sa mundo. Hindi mahalaga kung ang isa ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pagiging isang bagong nilalang. Para sa mga sumusunod sa tuntuning ito sa kanilang buhay, naway sumakanila ang kapayapaan at awa sa kanila at sa lahat ng bayan ng Diyos. Sa pagtatapos, sana'y huwag na akong bigyan ng sinuman ng kahit anumang problema, dahil ang mga galos ko sa aking katawan ay nagpapakita na ako ay alipin ni Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.